Sa isang tahimik na barangay sa probinsya ng Laguna, kilala si Mang Ernesto bilang isang mabait, masipag, at mapagmahal na ama. Sa edad na 68 taong gulang, marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Maagang namatay ang kanyang asawa na si Aling Rosa dahil sa sakit, kaya siya lamang ang nagtaguyod sa kanilang nag-iisang anak na si Marco. Hindi naging madali ang buhay para kay Mang Ernesto noon. Nagtrabaho siya bilang karpintero, magsasaka, at kung minsan ay kargador sa palengke para lamang matustusan ang pag-aaral ni Marco. Kahit madalas siyang umuwing pagod at gutom, hindi niya kailanman hinayaang maramdaman ng kanyang anak ang hirap na kanyang dinaranas. Lumaki si Marco na alam ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Nang makapagtapos si Marco ng kolehiyo at makahanap ng magandang trabaho sa lungsod, nagsimula siyang magkaroon ng mataas na tingin sa sarili. Pagkaraan ng ilang taon, nagpakasal siya kay Sheila, isang babaeng mahilig sa mamahaling gamit at marangyang pamumuhay. Dahil nais ni Marco na mas maalagaan ang kanyang ama, isinama niya ito sa kanilang bahay matapos silang ikasal. Noong una, maayos ang lahat. Masaya si Mang Ernesto dahil nakikita niyang maayos ang buhay ng kanyang anak. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang tila hindi siya gusto ni Sheila sa bahay. Ano ba naman, Marco, madalas sabihin ni Sheila habang nasa kusina sila. Ang liit-liit na nga ng bahay natin, may kasama pa tayong matanda. Napapailing lamang si Marco noon. Tatay ko siya. Nga. Pero hindi naman habang buhay siyang dito titira. Sa kabilang banda, naririnig ni Mang Ernesto ang mga usapang iyon kahit hindi siya nagpapahalata. Masakit man, pinipili niyang manahimik. Ayaw niyang maging dahilan ng away ng mag-asawa. Bago natin ipagpatuloy ang nakakaantig na kwentong ito, kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng aral, emosyon, at mga pangyayaring hango sa tunay na buhay, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pa tayong maibahaging makabuluhang kwento. Ngayon, alamin natin kung paano nabago ang buhay ng isang amang buong pusong nagsakripisyo para sa anak na kalaunan ay tatalikuran siya. Isang gabi, habang naghahapunan silang tatlo, hindi na napigilan ni Sheila ang kanyang sarili. Marco, kailangan na nating pag-usapan ito. Ano na naman, tanong ni Marco. Tumingin si Sheila kay Mang Ernesto bago muling nagsalita. Hindi na tayo komportable dito. Wala na tayong privacy. Biglang natahimik ang hapagkainan. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Ernesto ang kanyang kutsara. Anak, mahinahon niyang sabi, kung gusto ninyo, pwede naman akong bumalik sa lumang bahay natin. Ngunit agad umiling si Marco. Wala na ang bahay na yon, tay. Naibenta na natin para sa negosyo. Muling nagsalita si Sheila. Kaya nga kailangan nating humanap ng ibang paraan. Napansin ni Mang Ernesto ang malamig na tingin nito. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Lumipas ang mga linggo. Mas lalo pang naging malamig ang pakikitungo ni Sheila. Madalas siyang pagbintangan kapag may nawawalang gamit. Pinaparamdam sa kanya na pabigat siya sa bahay. At ang mas masakit, unti-unti nang sumasang-ayon si Marco sa kanyang asawa. Hanggang isang umaga, habang nagkakape si Mang Ernesto sa veranda, lumapit si Marco. Mukhang seryoso ang mukha nito. Tay, pwede ba tayong mag-usap? Ngumiti si Mang Ernesto. Sige anak. Umupo si Marco sa harapan niya. Ilang segundo itong hindi nagsalita. Pagkatapos ay malalim na huminga. Tay, baka mas mabuti kung lumipat ka muna. Parang huminto ang mundo ni Mang Ernesto. Ano nang ibig mong sabihin? May senior home naman. Maganda roon. Maaalagaan ka. Hindi makapaniwala si Mang Ernesto. Palalayasin mo ako. Tay, huwag mo namang isipin ng ganoon. Ngunit alam nilang pareho ang totoo. Palalayasin siya. Ang ama na nagsakripisyo ng buong buhay para sa kanyang anak. Ang ama na hindi natulog ng maraming gabi para lamang makapag-aral ito. Ang ama na nagtiis ng gutom upang may maibaon si Marco sa paaralan. Ngayon, siya naman ang itinataboy. Namasa ang mga mata ni Mang Ernesto. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Tahimik lamang siyang tumango. Kung iyan ang gusto mo, anak. Napayuko si Marco. Hindi niya magawang tingnan ang ama.
Kinabukasan, inilagay ni Mang Ernesto ang kakaunti niyang gamit sa isang lumang bag. 3 peres ng damit. Isang larawan nila ni Aling Rosa. At isang maliit na kahong-kahoy na matagal na niyang iniingatan. Habang palabas siya ng bahay, hindi man lamang lumabas si Sheila. At si Marco ay nakatayo lamang sa may pintuan. Tiny. Ngunit hindi na nagsalita si Mang Ernesto. Naglakad siya palayo habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Ngunit isang bagay ang sigurado. Mas masakit pa sa gutom ang pakiramdam na itakwil ng sariling anak. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mainit na araw, wala siyang kaalam-alam na ilang buwan na lamang ang lilipas bago mabunyag ang isang lihim na magpapayanig sa buhay ni Marco. Isang lihim na matagal nang nakatago sa loob ng maliit na kahong-kahoy na bitbit ni Mang Ernesto. At kapag nalaman iyon ni Marco, hihilingin niyang sana ay hindi niya kailanman pinalayas ang kanyang ama. Nagpatuloy si Mang Ernesto sa paglalakad habang mahigpit na yakap ang kanyang bag. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, magsisimula ang pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Mang Ernesto sa paglalakad habang mahigpit na yakap ang kanyang bag. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy sa gabing iyon. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, parang lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod ng katawan kundi dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilang beses niyang sinubukang intindihin ang anak. Siguro nahihirapan lang si Marco. Siguro naimpluwensyahan lang siya. Siguro darating ang araw na maiisip niya rin ang lahat. Ngunit kahit anong pilit niyang maging positibo, hindi niya maalis ang alaala ng sandaling sinabi ng sariling anak na kailangan na niyang umalis. Pagdating ng hapon, nakarating siya sa maliit na terminal ng bus sa Karatigbayan. Umupo siya sa isang lumang bangko. Tahimik siyang nakatingin sa mga taong abala sa kanilang mga buhay. May mga pamilyang magkakasamang kumakain. May mga batang tumatawa. May mga mag-asawang magkahawak kamay. At habang pinagmamasdan niya ang mga ito, hindi niya maiwasang maalala si Aling Rosa. Naalala niya ang mga panahong pareho silang nangangarap para kay Marco. Gagawin natin ang lahat para sa anak natin, madalas sabihin noon ni Rosa. At ginawa nga nila. Lahat. Pati ang mga bagay na halos sumira na sa kanilang kalusugan. Napabuntong hininga si Mang Ernesto. Rosa, kung nandito ka sana. Namasa muli ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, may isang matandang lalaki ang lumapit. Ernesto! Napatingala siya. Agad siyang nagulat. Luis? Umiti ang lalaki. Si Luis ay dati niyang kaibigan noong kabataan nila. Mahigit 20 taon na silang hindi nagkita. Aba? Ikaw nga. Nagkamayan sila. Napansin agad ni Luis ang daladalang bag ni Mang Ernesto. May biyahe ka? Saglit na natahimik si Mang Ernesto. Pagkatapos ay pilit siyang umiti. May pupuntahan. Ngunit matagal nang kilala ni Luis ang kanyang kaibigan. Alam niyang may tinatago ito. Kaya naupo siya sa tabi niya. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Mang Ernesto. Ngunit habang tumatagal ang usapan, unti-unti niyang naikwento ang lahat. Mula sa mga pagbabago ni Marco. Hanggang sa araw na siya ay pinaalis. Tahimik lamang si Luis habang nakikinig. At nang matapos si Mang Ernesto, napailing ito. Napakasakit naman yan. Ngumiti si Mang Ernesto ng mapait. Ganun talaga siguro ang buhay. Hindi. Umiling si Luis. Hindi dapat ganyan tratuhin ang magulang. Hindi nakasagot si Mang Ernesto. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ang kaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita muli si Luis. Sa akin ka muna tumuloy. Nagulat si Mang Ernesto. Huwag na. Ayokong makaabala. Walang abala. Ngumiti si Luis. Magkaibigan tayo. Hindi na napigilan ni Mang Ernesto ang pagluha. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang mapaalis siya, may taong nagpakita ng malasakit. Samantala, sa bahay ni na Marco at Sheila, tila wala namang nangyari. Masaya si Sheila. Pakiramdam niya ay nakuha na niya ang gusto niya.
Habang naghahapunan sila isang gabi, ngumiti siya. Mas tahimik na ngayon. Tahimik lamang si Marco. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may mali. Parang may kulang. Ngunit pilit niya iyong binabaliwala. Masanay ka rin. Ngumiti si Sheila. Mas magiging maayos ang buhay natin. Tumango si Marco. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng kanyang ama habang umaalis. Ang mga matang puno ng lungkot. At ang pilit nitong ngiti. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Malakas noon ang bagyo. Bumaha sa kanilang lugar. Mataas ang lagnat niya. Walang masakyan. Walang makuhang tulong. Ngunit binuhat siya ni Mang Ernesto sa gitna ng ulan. Naglakad dito ng halos 2 oras para lamang makarating sila sa ospital. Naalala niya kung paano nanginig ang ama sa lamig. Kung paano ito halos mawalan ng malay sa pagod. Lahat para sa kanya. Napaupo si Marco sa kama. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, nagsalita si Sheila mula sa tabi niya. Ano bang iniisip mo? Wala. Tama na ang pag-aalala. Tahimik siyang humiga muli. Ngunit hindi siya nakatulog hanggang madaling araw. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakakapag-adjust si Mang Ernesto sa bahay ni Luis. Maliit lamang ang bahay nito. Simple. Ngunit puno ng init at respeto. Tuwing umaga ay sabay silang nagkakape. Nagkukwentuhan tungkol sa kanilang kabataan. At kahit papaano, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Luis. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, inilalabas ni Mang Ernesto ang maliit na kahong-kahoy. Tahimik niya itong binubuksan. At matagal niya itong tinititigan. Sa loob ng kahon ay may mga lumang dokumento. May ilang papel. At may isang sobre na matagal nang nakatago. Minsan ay napansin ito ni Luis. Anong meron dyan? Umiti lamang si Mang Ernesto. Matagal ng sikreto. Tumawa si Luis. Aba, may sikreto ka pala. Ngunit hindi na nagsalita si Mang Ernesto. Dahil kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi alam ang buong katotohanan. Hindi nito alam na 5 taon na ang nakalipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa buhay ni Mang Ernesto. Isang tiket. Isang numero. At isang tawag na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang tawag na nagsabing siya ang nag-iisang nanalo sa isang napakalaking jackpot. 50 milyong piso. Ngunit sa halip na ipagsabi ito sa lahat, pinili niyang manahimik. Pinili niyang itago ang pera. Pinili niyang obserbahan ang mga tao sa kanyang paligid. Lalo na ang kanyang anak. Dahil gusto niyang malaman kung mahal ba talaga siya ng mga ito bilang ama. O mahal lamang siya kung may pera siya. At sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan, tila unti-unti nang nasasagot ang tanong na matagal niyang kinatatakutan. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa labas ng bahay ni Luis, tumingala siya sa mga bituin. Mahina ang ihip ng hangin. Tahimik ang buong paligid. At sa unang pagkakataon matapos siyang mapaalis, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyong hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi magpapabago rin sa kapalaran ng taong minsang itinuring niyang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Sa mga sandaling iyon, wala siyang alam na sa kabilang bayan, nagsisimula ng mabuo ang isang problema na magtutulak kay Marco sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. At kapag dumating ang araw na iyon, ang taong una niyang hahanapin ay ang mismong ama na kanyang itinaboy palabas ng sariling bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, maaaring hindi na ganoon kadaling maibalik ang lahat ng kanyang nasira. Kinabukasan, maagang nagising si Marco dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa kanyang opisina. Pagkasagot niya, agad siyang kinabahan. Ang tono ng boses ng kanyang manager ay hindi pangkaraniwan. Marco, kailangan kitang makita agad sa opisina. Bakit po? May problema ba? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang manager. Mas mabuti kung dito na natin pag-usapan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco.
Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may malaking problemang paparating. Hindi na mapakali si Marco habang nagmamaneho papunta sa opisina. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang maaaring naging problema. Sa loob ng ilang taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya, bihira siyang tawagin ng ganoon kaseryoso ng kanyang manager. Pagdating niya sa gusali, agad siyang nagtungo sa conference room. Nandoon ang kanyang manager kasama ang dalawang opisyal mula sa head office. Hindi maganda ang mga ekspresyon ng mga ito. Umupo ka muna, Marco. Agad siyang kinabahan. Naupo siya at pilit na nilunok ang kaba. Ano po ba ang nangyari? Nagkatinginan ang mga opisyal bago nagsalita ang manager. May isinagawang internal audit nitong mga nakaraang buwan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Marco. At may natuklasang malaking problema. Hindi agad siya nakapagsalita. May nawawalang pondo sa isa sa mga account na ikaw ang humahawak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible po iyon. Alam namin na iyan ang sasabihin mo. Agad niyang inilabas ang kanyang mga dokumento. Nakakasiguro akong wala akong ginawang mali. Ngunit habang ipinapakita ng mga opisyal ang mga records, unti-unting namutla si Marco. May mga transaksyong nakapangalan sa kanya. May mga dokumentong tila may kanyang pirma. May mga approval na lumalabas na siya ang nagbigay. Ngunit alam niyang hindi niya ginawa ang mga iyon. May nag-set up sa akin. Tahimik ang buong silid. Please paniwalaan niyo ako. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala pang malinaw na ebidensya upang linisin ang kanyang pangalan. Pinauwi muna siya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Paglabas niya ng opisina, pakiramdam niya ay gumuho ang mundo. Hindi niya alam kung sino ang gumawa noon. Hindi niya alam kung paano niya mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano niya sasabihin iyon kay Sheila. Nang gabing iyon, agad niyang ikinuwento ang nangyari. Ngunit sa halip na pag-aanin ang kanyang loob, lalo pa siyang pinakaba ng kanyang asawa. Paano kung ikaw ang sisihin? Iyon na ang problema. Magkano ang nawawala? Nang marinig ni Sheila ang halaga, napahawak ito sa ulo. Napakalaki niyan. Tahimik na napaupo si Marco. Minsan pa lamang siyang nakakita ng ganoong takot sa mukha ng kanyang asawa. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa perang maaaring mawala sa kanila. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang investigasyon. Patuloy rin ang pagdami ng problema. Nagsimulang maubos ang kanilang ipon dahil sa mga legal na gastusin. Ang dating marangyang pamumuhay ay unti-unting nabawasan. Nabawasan ang mga lakad. Nabawasan ang mga luho. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimulang maranasan ni Marco ang tunay na bigat ng buhay. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa sala, napatingin siya sa bakanteng upuan na dating inuupuan ng kanyang ama. Biglang bumalik sa kanyang isip ang maraming alaala. Naalala niya kung paano siya hinihintay ni Mang Ernesto tuwing gabi. Kung paano ito laging nagtatanong kung kumain na siya. Kung paano ito tahimik na nag-aabot ng payo kahit hindi hinihingi. Napabuntong hininga siya. Sa loob ng ilang linggo, ni minsan ay hindi niya kinumusta ang kanyang ama. Hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi niya alam kung maayos ba ang kalagayan nito. At habang lalo siyang nilalamon ng problema, lalo niyang nararamdaman ang pagkawala ng taong dati niyang sandalan. Samantala, sa bahay ni Luis, unti-unting nagbabago ang buhay ni Mang Ernesto. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga taong kanyang nakikilala. May mga kapitbahay na tumutulong sa kanya. May mga batang bumabati sa kanya tuwing umaga. May mga taong gumagalang sa kanya kahit wala silang alam tungkol sa kanyang lihim. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang napagtatanto na hindi pera ang sukatan ng tunay na halaga ng isang tao. Isang umaga, habang umiinom sila ng kape ni Luis, may dumating na sasakyan sa harap ng bahay. Isang mamahaling itim na sasakyan. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Pagkatapos ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Diretso itong lumapit kay Mang Ernesto. Magandang umaga po, Sir Ernesto. Napakunot no si Luis. Ngunit tila hindi nagulat si Mang Ernesto. Tumango lamang siya. Magandang umaga rin.
Ayos na po ang mga dokumentong ipinapahandan nyo. Tumango si Mang Ernesto. CJ. Iniabot ng lalaki ang isang makapal na folder. Pagkatapos ay magalang na yumuko bago umalis. Pagkaalis ng sasakyan, halos hindi makapagsalita si Luis. Ano yon? Napangiti si Mang Ernesto. Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. May mga bagay sa buhay na kailangang ilihim muna hanggang dumating ang tamang panahon. Lalong nagtaka si Luis. Ngunit nirerespeto niya ang kaibigan, kaya hindi na siya nagtanong. Nang gabing iyon, muling binuksan ni Mang Ernesto ang maliit na kahong kahoy. Kinuha niya ang ilang dokumento. Kasama ang mga papeles ng kanyang deposito. Mga investment. At ilang ari-ariang lihim niyang nabili sa nakalipas na 5 taon. Sa tulong ng kanyang tagapayo sa pananalapi, ang 50 milyong piso ay hindi lamang nanatiling 50 milyon. Mas lumaki pa ito. Mas lumawak. Mas dumami. Tahimik siyang nakatingin sa mga papel. Hindi dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang yaman. Kundi dahil iniisip niya kung ano ang gagawin niya rito. Lalo na ngayong alam na niya kung sino ang tunay na nanatili sa kanyang tabi noong wala siyang ipinakitang kayamanan. Samantala, patuloy namang lumalala ang sitwasyon ni Marco. Makalipas ang 1 buwan, natanggap niya ang balitang kinatatakutan niya. Pansamantala siyang sinuspinde habang nagpapatuloy ang kaso. Pakiramdam niya ay parang gumuho ang lahat. Nang gabing iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya ng bahay. Naglakad ng walang direksyon. Hanggang sa makarating siya sa lumang parke na madalas nilang puntahan noon ng kanyang ama. Umupo siya sa isang bangko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tuluyan siyang napaiyak. Hindi dahil sa trabaho. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa matinding pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, naisip niyang tawagan si Mang Ernesto. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang cellphone, napagtanto niyang wala pala siyang numero nito. Hindi man lamang niya natanong kung saan ito tumuloy matapos niya itong paalisin. Napahawak siya sa kanyang mukha. At lalo siyang umiyak. Hindi niya alam na sa kabilang bayan, habang nakaupo si Mang Ernesto sa kanyang silid, may isang liham siyang sinusulat. Isang liham na may kakayahang baguhin ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit bago niya ito maipadala, may isa pang pangyayaring magaganap. Isang pangyayaring maglalantad ng tunay na ugali ng ilang taong nakapaligid kay Marco. At kapag nabunyag ang katotohanan iyon, magsisimulang lumabas ang lihim na matagal nang itinago ni Mang Ernesto sa buong mundo. Habang isinusulat niya ang bawat salita sa liham, wala siyang kaalam-alam na may isang tao ring lihim na nagmamasid sa kanya sa labas ng bahay ni Luis. Isang taong tila matagal nang naghahanap sa kanya. At mukhang alam nito ang tungkol sa nawawalang 50 milyong piso na hindi kailanman nalaman ni Marco. Sa labas ng bahay ni Luis, bahagyang natatakpan ng dilim ang mukha ng lalaking nakamasid. Tahimik lamang itong nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno habang pinagmamasdan ang bintana ng silid ni Mang Ernesto. Ilang minuto pa siyang nanatili roon bago dahan-dahang umalis. Hindi napansin ni Mang Ernesto at Luis ang kanyang presensya. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Ernesto. Tulad ng kanyang nakasanayan, nagwalis siya sa bakuran at pagkatapos ay naupo sa may veranda habang umiinom ng mainit na kape. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos sa kanyang tasa, ay may isang motorsiklong huminto sa tapat ng bahay. May dalang sobre ang rider. May sulat po para kay Mang Ernesto. Nagpasalamat siya at tinanggap ang sobre. Pagkabukas niya rito, agad siyang napakunot noo. Walang pangalan ng nagpadala. Wala ring anumang pagkakakilanlan. Iisang piraso lamang ng papel ang laman nito. Nakasulat doon. Alam ko ang tungkol sa pera. Mag-ingat ka. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Muling binasa ni Mang Ernesto ang mensahe. Pagkatapos ay tahimik niyang itinupi ang papel. Napansin ni Luis ang pagbabago ng kanyang mukha. May problema ba? Saglit na natahimik si Mang Ernesto. Wala naman. Ngunit alam niyang may mali. Sa loob ng 5 taon, halos walang nakakaalam ng kanyang sikreto. Maging si Marco ay walang ideya.
Ngunit ngayon, may isang taong nagsasabing alam nito ang lahat. At hindi niya alam kung sino yon. Samantala, sa lungsod, patuloy na bumibigat ang mga problema ni Marco. Habang nakasuspindi siya sa trabaho, nagsimula ring lumayo sa kanya ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Ang mga taong dati niyang kasama sa mga mamahaling restaurant. Ang mga taong laging nasa paligid kapag may pera siya. Unti-unti silang naglaho. Minsan, sinubukan niyang tawagan ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Ngunit hindi ito sumasagot. Minsan naman ay nagpadala siya ng mensahe. Walang reply. Doon niya unti-unting napagtanto kung gaano karaming tao ang nanatili lamang dahil may pakinabang sila sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naaalala ang kanyang ama. Dahil si Mang Ernesto, kahit kailan, ay hindi humingi ng anumang kapalit. Isang gabi, habang kumakain sila ni Sheila, napansin niyang tila may iniisip ang kanyang asawa. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Sheila. Ngunit hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita ito. Marco Lee. Bakit? Paano kung hindi ka na makabalik sa trabaho? Natigilan siya. Hindi pa naman tapos ang investigasyon. Alam ko. Tahimik muli si Sheila. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Kailangan nating maghanda. Paghanda saan? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. May kakaibang pakiramdam na dumaan sa dibdib ni Marco. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit parang may nagbabago sa asawa niya. At hindi niya gusto ang pakiramdam na yon. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga, habang nasa bahay si Mang Ernesto, may dumating na panibagong bisita. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya. Attorney Reyes. Ngumiti ang lalaki. Isa itong abogado na matagal nang tumutulong sa kanya sa pamamahala ng kanyang mga ari-arian. Pwede ba tayong mag-usap? Pumasok sila sa loob. Nagkape muna sila bago nagsimula ang seryosong usapan. May balita ako tungkol kay Marco. Agad na naging seryoso si Mang Ernesto. Kumusta ang anak ko? Ikinuwento ng abogado ang lahat ng nalaman nito. Ang suspensyon. Ang kaso. Ang mga problemang kinakaharap nito. Tahimik lamang si Mang Ernesto habang nakikinig. At habang tumatagal ang usapan, lalong bumibigat ang kanyang puso. Kahit gaano kasakit ang ginawa sa kanya ni Marco, anak pa rin niya ito. Hindi niya kayang magsaya sa paghihirap nito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Patuloy mo siyang bantayan. Tumango ang abogado. May isa pa akong nalaman. Napatingin si Mang Ernesto. May posibilidad na hindi siya ang may kasalanan. Napakunot no siya. Ano nang ibig mong sabihin? May ilang ebidensyang lumalabas na maaaring may ibang taong gumamit ng kanyang pangalan. Agad na umasa si Mang Ernesto. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mga pagkakamali si Marco. Ngunit hindi niya kailanman inisip na magnanakaw ito. Pagkaalis ng abogado, matagal na nanatiling tahimik si Mang Ernesto. Tumingala siya sa langit. At sa unang pagkakataon matapos siyang paalisin, taimtim siyang nagdasal para sa kanyang anak. Hindi niya ipinagdasal ang sarili. Hindi niya ipinagdasal ang kanyang pera. Kundi ang kaligtasan at kinabukasan ni Marco. Sa kabilang banda, hindi alam ni Marco na may isang taong tahimik na tumutulong sa kanya mula sa malayo. Patuloy ang kanyang paghahanap ng paraan upang linisin ang kanyang pangalan. Araw-araw siyang pumupunta sa iba't ibang opisina. Nakikipag-usap sa mga dating kasamahan. Naghahanap ng kahit anong detalye na makatutulong sa kanya. Hanggang isang araw, may dating empleyado ng kumpanya ang lihim na nakipagkita sa kanya. Kinakabahan ang lalaki habang nakaupo sila sa isang maliit na karinderya. Marco, hindi ako pwedeng magtagal. Anong nalalaman mo? Palingalinga muna ito bago sumagot. May nakita akong kahina-hinalang nangyari bago nagsimula ang audit. Agad na naging alerto si Marco. Ikinuwento ng lalaki ang ilang pangyayaring matagal nitong itinago dahil sa takot. May isang mataas na opisyal sa kumpanya na posibleng sangkot sa pagkawala ng pera. At maaaring ginagamit lamang si Marco bilang fall guy.
Parang may liwanag na biglang sumilip sa madilim niyang sitwasyon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na sa mismong oras na iyon, may mas malaking problema ang unti-unting lumalapit. Sa bahay nila, habang wala siya, may natuklasan si Sheila. Isang lumang kahon na naiwan sa storage room. Kahon na dating pag-aari ni Mang Ernesto. At nang buksan niya yon, may nakita siyang lumang dokumento na hindi niya inaasahan. Hindi niya agad naunawaan ang lahat ng nakasulat. Ngunit may isang detalye ang agad na kumuha ng kanyang pansin. Isang kopya ng lumang bank statement. At nakalagay roon ang isang halagang halos nagpahinto sa kanyang paghinga. Mahigit 50 milyong piso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang tiningnan ang papel. Hindi siya makapaniwala. Hindi impossible. Muli niyang sinuri ang pangalan. At wala nang duda. Pangalan ni Mang Ernesto ang nakasulat. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Biglang nag-iba ang lahat ng kanyang iniisip tungkol sa matandang pinalayas nila. At sa mga sumunod na minuto, may isang plano na unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Plano na maaaring magbago sa buhay nilang mag-asawa. Ngunit hindi niya alam na ang isang lumang bank statement ay maliit na bahagi lamang ng tunay na sikreto. Dahil ang perang nakita niya ay simula pa lamang. At kapag nalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa yaman ni Mang Ernesto, maaaring maging huli na ang lahat para maitama ang mga pagkakamaling kanilang nagawa. Samantala, sa kabilang bayan, muling inilabas ni Mang Ernesto ang liham na ilang araw na niyang sinusulat. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsimulang magdagdag ng mga salitang matagal nang nasa kanyang puso. Mga salitang para lamang sa kanyang anak. Mga salitang maaaring magpabago sa takbo ng kanilang buhay kapag dumating ang tamang panahon. Tahimik na isinulat ni Mang Ernesto ang mga huling salita sa liham. Matagal niyang tinitigan ang papel bago ito maingat na inilagay sa sobre. Sa loob ng maraming buwan, paulit-ulit niyang pinag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin. Maaari niyang hayaan si Marco na maranasan ang lahat ng bunga ng kanyang mga ginawa. Maaari niyang talikuran ang anak tulad ng pagtalikod nito sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataong naiisip niya yon, iisang bagay ang bumabalik sa kanyang puso. Ama siya. At kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng anak, hindi nagbabago ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Samantala, hindi mapakali si Sheila. Mula nang makita niya ang lumang bank statement, para siyang nilalamon ng kasakiman. Paulit-ulit niyang iniisip ang perang maaaring pag-aari ni Mang Ernesto. At habang tumatagal, lalo siyang nagiging desperado. Nang gabing iyon, agad niyang ipinakita kay Marco ang natuklasan. Marco, tingnan mo ito. Pagkakita ni Marco sa dokumento, agad siyang natigilan. Ano ito? Bank statement ng tatay mo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat. Hindi maaari eh. Ngunit malinaw ang lahat. Pangalan ni Mang Ernesto. At isang napakalaking halaga ng pera. Napaupo si Marco. Parang hindi niya maproseso ang kanyang nalaman. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa biglaang pagbabalik ng lahat ng alaala. Naalala niya ang mga panahong tinuring nilang pabigat ang kanyang ama. Naalala niya kung paano nila ito pinaalis. At ngayon, nalaman niyang ang taong kanilang itinaboy ay may lihim na hindi nila kailanman inasahan. Ngunit magkaiba ang naging reaksyon nilang mag-asawa. Si Marco ay nakaramdam ng matinding hiya. Si Sheila naman ay nakakita ng pagkakataon. Kailangan nating hanapin siya. Napatingin si Marco. Kailangan. Ngunit magkaiba ang dahilan nila. Kinabukasan, nagsimula silang maghanap. Nagtanong sila sa mga dating kapitbahay. Nagpunta sa iba't ibang lugar. At makalipas ang ilang araw, nalaman nila kung saan nakatira si Mang Ernesto. Habang papalapit ang sasakyan nila sa bahay ni Luis, hindi mapakali si Marco. Parang gusto niyang umurong. Parang natatakot siyang harapin ang taong kanyang nasaktan. Pagdating nila, nakita nila si Mang Ernesto na nagdidilig ng mga halaman sa harap ng bahay. Simple pa rin ang kanyang suot. Simple pa rin ang kanyang buhay. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha.
Nang makita niya sina Marco at Sheila, bahagya siyang natigilan. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Marco. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, lumuhod siya sa harap ng kanyang ama. Tay. Nanginig ang kanyang boses. Tay, patawarin mo ako. Biglang bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya na napigilan ang sarili. Ako ang may kasalanan. Tinrato kitang parang wala kang halaga. Pinalayas kita. Hindi ko man lang naisip lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa akin. Tahimik lamang na nakatingin si Mang Ernesto. At habang umiiyak ang kanyang anak, unti-unti ring namasa ang kanyang mga mata. Samantala, si Sheila ay agad na lumapit. Papa Ernesto, patawad din po. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Mang Ernesto. Hindi niya maramdaman ang parehong sinseridad na nakikita niya kay Marco. Masyado siyang maraming karanasan upang hindi mahalata ang tunay na motibo ng isang tao. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Tumayo ka, anak. Dahan-dahang tumayo si Marco. Tay, hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng kasalanan ko. Ngumiti si Mang Ernesto. Hindi na babayaran ang pagmamahal ng magulang. At sa sandaling iyon, tuluyang napahagulgol si Marco. Dahil alam niyang totoo iyon. Ilang araw matapos ang kanilang pagkikita, muling nakipagkita si Mang Ernesto sa kanyang abogado. Kasabay nito ay lumabas na rin ang katotohanan tungkol sa kaso ni Marco. Napatunayan ng investigasyon na hindi siya ang responsable sa nawawalang pondo. May mataas na opisyal sa kumpanya na gumamit ng kanyang pangalan upang maitago ang sariling krimen. Nang mabunyag ang lahat, agad na nalinis ang pangalan ni Marco. Ibinalik ang kanyang trabaho. At maging ang kanyang mga kasamahan ay humingi ng tawad sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang pananaw niya sa buhay. Hindi na siya ang dating Marco. Hindi na siya ang lalaking puro ambisyon at pera lamang ang iniisip. Mas mahalaga na ngayon sa kanya ang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, ipinatawag ni Mang Ernesto sina Marco at Sheila. Nagkita sila sa opisina ng abogado. Hindi nila alam kung bakit. Pagpasok nila sa conference room, nakita nila ang makapal na mga dokumentong nakalatag sa mesa. Nagsimula nang magsalita ang abogado. At habang tumatagal ang paliwanag nito, lalong nanlalaki ang mga mata ni Marco at Sheila. Hindi lamang pala 50 milyong piso ang naitabi ni Mang Ernesto. Sa loob ng 5 taon, sa pamamagitan ng maingat na pag-invest at pamamahala, lumago ng malaki ang kanyang mga ari-arian. May mga lupain. May mga negosyo. May mga investment account. At ang kabuang halaga ng kanyang yaman ay umabot na sa higit 70 milyong piso. Hindi makapaniwala si Marco. Ngunit mas lalo siyang natigilan nang marinig ang mga sumunod na salita ng kanyang ama. Alam mo ba kung bakit ko itinago ang lahat ng ito? Tahimik siyang tumango. Hindi po. Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Dahil gusto kong malaman kung sino ang mananatili kapag wala kang maipapakitang pera. Tahimik ang buong silid. At bawat salita ay tumatago sa puso ni Marco. Sa kasamaang palad, nalaman ko ang katotohanan sa masakit na paraan. Napayuko si Marco. Hindi niya kayang tingnan ang ama. Pagkatapos ay inilabas ni Mang Ernesto ang liham na matagal niyang isinulat. Binasa niya ito ng malakas. Nakalagay doon ang lahat ng kanyang naramdaman. Ang sakit. Ang lungkot. Ang pagkadismaya. Ngunit higit sa lahat, ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Nang matapos niyang basahin ang liham, wala nang natirang tuyong mata sa silid. Maging ang abogado ay napayuko. Pagkatapos ay nagsalita muli si Mang Ernesto. Marco. Tay. Lahat ng mayroon ako ay maaari kong dalhin sa hukay. Pero hindi iyon ang gusto ko. Nanlaki ang mga mata ng anak. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong itama ang lahat. Muling umiyak si Marco. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa biyayang hindi niya karapat-dapat tanggapin. Ngunit bago inilagay ni Mang Ernesto ang kanyang pirma sa mga dokumento, may isang kondisyon siya. Ang perang ito ay hindi para sa luho. Hindi para sa yabang. Hindi para sa pagmamataas.
kundi para gumawa ng kabutihan. At doon ipinahayag ni Mang Ernesto ang kanyang tunay na plano. Bahagi ng kanyang yaman ay ilalaan sa scholarship para sa mahihirap na estudyante. Bahagi ay gagamitin upang magpatayo ng maliit na health center sa kanilang bayan. At bahagi ay ilalaan upang tulungan ang mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Napaiyak si Marco habang nakikinig. Dahil ngayon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano kalaki ang puso ng kanyang ama. Makalipas ang 1 taon, nagbago ang maraming bagay. Ang dating sugatang relasyon ng mag-ama ay unti-unting gumaling. Hindi agad. Hindi madali. Ngunit araw-araw nila itong binuo. Dahan-dahan. Tapat. Totoo. Si Sheila naman ay nagbago rin matapos makita ang mga naging bunga ng kanyang kasakiman. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa mga taong nagmamahal at nananatili sa iyong tabi. At sa isang tahimik na hapon, habang magkatabing nakaupo si Mang Ernesto at Marco sa veranda ng bagong itinayong community center. Pinagmamasdan nila ang mga batang masayang naglalaro sa malapit. Tay. Elan. Salamat. Para saan? Sa hindi pagsuko sa akin. Ngumiti si Mang Ernesto. Ang parehong ngiting minsang nawala nang siya ay paalisin sa bahay. Ngunit ngayon, puno na iyon ng kapayapaan. Dahil anak kita. At sa mga simpleng salitang iyon, tuluyan nang naghilom ang sugat na minsang sumira sa kanilang pamilya. Dahil sa huli, napatunayan nilang ang pera ay maaaring mawala at bumalik. Ang mga bahay ay maaaring maitayo muli. Ang mga negosyo ay maaaring lumago. Ngunit ang pagmamahal, pagpapatawad, at pamilya ang tunay na kayamanang hindi kayang tumbasan ng kahit ilang milyong piso. At iyon ang lihim na mas mahalaga pa kaysa sa 50 milyon na matagal na itinago ni Mang Ernesto. Wakas.